Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, it's more fun in the Philippines. It's more funds na pundo, funds in DPWH. Isiner ni Attorney Guanzon ang post ng Bilyonaryo News Channel. Ito. A notoriously corrupt Department of Public Works and Highways District Engineer was arrested and detained over the weekend after allegedly trying to bribe a young congressman, a newly elected and one of the richest in Batasan, to halt an ongoing probe into anomalous flood control and other projects in his district, according to Babler. Babler, parang sources nila ito. Yung parang puting ahas. Grabe. Ito, ang article ng Bilyonaryo News Channel is, garapalan na. DPWH engineer nabbed after allegedly dangling up to 360 million SOP kickbacks from infra projects. Grabe. Ito, may mga post lang dito mga comments. Kali Sky, we are hiring Tagalog only ghost project flood control specialist. James Garcia, mag-imbestiga yung Congress, tapos tinatawanan. Kenneth Manuel Abregar, what a twist from a congressman bribing the DPWH and the contractor to the other way around. One an epic way to try to clean the buhayas. Anyway, hindi naman lahat ng kongresista na-involve sa ganitong kalokohan. Ito na yung prueba na may mga kongresistang matitino. Kasi dito sa source ng Babler ng Bilyonaryo, mayaman na kongresista, sinusuhulan o binibigyan ng pera ng district engineer para hindi tuloy ang investigasyon sa kanyang district. Ay patay siya ngayon. Hindi niya nakaya yung... So, salamat naman at may mga ganito pa tayong kongresista na matitino. Yun naman ang sinasabi ni Mayor Magalong, ni Senator Lacson, na hindi naman lahat. May mga ilan-ilan lang na nai-involve. So, hindi pa na ipangalan sino itong kongresista na ito. Kaya lang, nakulong na ang... Ganyan ba? Dapat may makulong. Sabi nga ni Senator Lacson at sige Mayor Magalong, ang ultimate ko nito para ma-election is may makasuhan at makulong. Kung walang makulong, wala rin. Example, Janet Napoles, yung mga pidap pa nung una, o ngayon, nakakulong na. Sana may susunod pang makulong. Na hindi lang kontraktor o businessman, dapat sana politiko. At saka yung sa ahensya, yung maganyan, DPWH District Engineer ba, Regional Director, o mga contractor din. So, salamat naman sa kongresista na ito na hindi nagpatukso sa bribe na talagang garapalan na. Magbasa lang ako mga iba pang comments Chuck Solanya, again, Bilyonaryo.com proving to be the only media outlet putting out news we want and need to read about. Nakakahangang ang Bilyonaryo. Ito na yung mga yung iba dyan, hindi ko na lang pangalan, yung mga ibang mainstream media, wala na akong tiwala. Ito, Bilyonaryo News
And of course, SMNI, kaya lang mahina ng SMNI ngayon dahil sa nangyari kay Pastor Kibuloy. Salamat, Bilyonaryo News Channel. Edgar Bautista, seen the news from bias media showing BBM visited Tuba Benguet DPWH project and their caption was it was built in 2018 to 1819, not within BBM time frame but that of PRRD. Yan, napanood ko rin yun. Sinisisi nila panahon daw ni PRRD. Ganyan yung mainstream media. Okay, name reveal, liwanag. So hindi pa napangalanan. Andy Barabuag, Department of Public Works and Highways, Department of Poro Walang Hiya. DP, Poro Walang Hiya. So, sabi ni Secretary Bunuan ng DPWH, we expect daw magkakaroon ng massive purging or sibakan. Ang tanong, solusyon ba yan? Yung sibak-sibakin mo lang, ilagay mo sa floating status? To me, wala rin dahil sumusweldo pa rin. Hanggat hindi nakakasuhan at nakukulong. Hanggang ngayon, wala pa, hanggang inspeksyon lang, hanggang salita sa media. Sino ngayon ang mag-iimbestiga? Wala pang nag-iimbestiga eh. Paano ka makapail ng kaso kung wala kang matibay na ebidensya? Ang inaasahan ng Pangulo na nag-iimbestiga ang DPWH. Sorry, wala na akong tiwala sa DPWH na mag-imbestiga sa sarili nilang mga kasamahan. In the same manner, na ang Kamara na gustong mag-imbestiga, imbestigan din ang mga kasama nilang allegedly na involved. Wala nang alanganin. Dapat independent body, independent commission, o yun sana yung PECC, Presidential Anti-Corruption Commission. Yun na sana nag-investigate ngayon. Kaya lang, nakakapagtaka, yun ang unang inabulis ni PBBM pag-upo niya. Ibig sabihin, hindi siya seryoso na labanan ng corruption. O ngayon, nagbigay siya ng pahayag. Hindi daw siya alis sa Malacanang hanggat hindi niya masolve itong problema sa corruption sa flood control. Anong ibig sabihin nun? Ayaw niya nang alis bilang presidente hanggang 2028? Huwag naman. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Mauna ni si Angkol ang matagaan o giyero. Patok na siya karon. Ayo. Nakatok ra gyud ko sa akong payag nakagbabalik. So nagtinabanga sila og pagtaod sa yero kay kani managsuon lang o nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan do sa nagtinabanga sila sa pag-atop sa ilang balay. Yan ko na si iba hindi na Tapan ba? Kom, bisan dito na wala. Humana sa balay. So makita gyud mo nga na humana. Sa balay. Tuktukon lang baba. O karon ko humana gyud ang balay nga kuan unsa imong masulti ko nga natagaan ka giyero og plainsten pako. Salamat sa Ginoo nga nakabulay ra gyud ang akong anak.
Oo, kay nakigloon lang ang Kaya imong anak. nagluon lang sila sa ako. Og imo na siyang gitabangan Ug aron lang makabalay. ako silang gitabangan nga aron makabalay. Ah, so salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So salamat.